Right, so ito yung ating, pangatlong tutorial. So, yung ita-topic natin dito ay, magta-transfer tayo ng Pismo roles. Ito'y emergency transfer ito kasi like yung senaryo natin dito ay namatay yung ating, primary domain controller, which is yung holder ng Pismo roles, and and need natin siya i-transfer dito sa ating, secondary DC. So, ngayon diyan, paano natin maita-transfer yung ating, Pismo roles? So, ito yung ating, lecture ngayon, and start na tayo. So, first is, query natin. So, 'pag query natin 'yan, yung Pismo roles ay nasa DC01, ito ay DC02, 'yan. Kung need natin ito i-transfer sa DC02, emergency kasi, agad-agad kasi na-down yung ating DC01, ito pinatay natin. So, senaryo na down tapos hindi mo na ma-repair, so need natin transfer. Or kung ano man ay habang nire-repair itong DC01, still functioning pa rin yung ating domain controller, yung ating domain infrastructure. So, yun. So, paano natin i-transfer 'to? Okay, so basically, gamit tayo ng etdsutil. Etdsutil lang din, etdsutil. CS lang natin 'yan, ayan. Tapos, roles, iko-connect natin siya sa server ng, DC02. sysguy-dc02. So, enter. Copy na nga lang natin 'to. Sorry, pulang ako. Tama lang pala. Connect, kasi 'pag question mark natin 'to, ayan. So, connect to server, anong server? Ito, server is sysguy-dc02. Yan. And then ay pagkatapos natin na-connect sa sysguy-dc02 ay exit na natin 'to dito. Wait, question mark tayo. Yan, ito yung gagawin natin. Isi-sys natin siya. I-overwrite natin yung mga Pismo roles and kusa na siya magta-transfer dito sa ating bagong DC. Pagpapay na natin 'to, enter. And are you sure you want server DC02 to seize the infrastructure rule with the value below? Yes. Medyo may katagalan lang 'yan, pero hintayin na lang natin. Yan, so tapos na. May error siya siyempre, of course, kasi patay yung ano, So, it's still working. And, tapos na yung infrastructure, lipat na natin yung naming master. So, copy lang natin 'to, is naming master. Paste na natin dito. Yes. And hintayin na natin ulit. Yan, so natapos na yung ating naming master. So, PDC naman. Hintayin na lang natin ulit. Right, so tatlo na yung na-transfer, yung assist natin. Last 2 yung RID master naman. Yung may hawak ng mga SIDs natin, SIDs ng mga object. So, yes, and let's wait. Yun, transfer natin yung RID and transfer natin yung last, yung schema master.
Yung backbone. Oh, no, 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 no. Sorry. Sys pala, sys. Yan. Yun. So, natapos din. So, check natin kung ito nga yung holder ng ating kung ito na yung holder ng ating Fismo natin. So, set tayo dito. Create. Atom or arrow key na lang natin. Yan. So, na-transfer siya lahat. Nasa sysguide DC0 na. Ang next na step dito ay i-clean up natin kasi nawala yung ano yung DC01 eh. So, paano ba natin i-clean up yun? Ang steps to clean up or yung tinatawag nating metadata clean up ay pwedeng gawin natin sa sites and services. So, parang delete lang siya. Pwede din sa NTDSUTail. So, try natin sa NTDSUTail kung gagana siya. So, yes na natin to. And then, meron ditong option eh. Click mo, yan. So, meron siyang option dito na metadata cleanup. Yan. Click mo yan. Metadata cleanup. And, meron ditong, pag in-enter mo to, may option ka dito na remove selected server. Yan. Tapos, anong server? Sys guy plus DC01 on sys guy plus DC02. So, connected bad name. So, I'm not sure kung connection menu. Okay. Try natin connections. Sys guy plus DC02. Ay, sorry. Connected na siya sa sysguy DC02. So, ngayon, try natin ulit yung or sabihin natin connect. Remove selected server. Is guy test 01. Kaya natin kung kagana. Kung hindi kagana, ayan. No arguments. So, hindi talaga siya gumana. So, try natin sa sites and services. So, click lang to eh. Yan. Isang site lang tayo. Tackle din natin to kung paano to gawin. Yan. So, itong ating DC01. Yan. Yung ating DC01. Yung gagawin natin dito is i-force natin siyang
delete lang. 'Pag right click natin 'to, i-delete natin, 'yan. Pero hindi ko siya ide-delete kasi gagamitin ko pa ito, eh. 'Yan lang, ide-delete lang natin tapos, 'pag klinik natin 'to, ayan, yes, and, ayun made-delete na yung DC01. Meron din puwede din option dun sa may, Active Directory users and computers. Ayan, so palitan lang natin yung domain controller ng Cisco DC02. Hanapin natin yung domain controller, delete na natin 'to, delete. Ayan, so confirm lang natin ang pagde-delete. So, ganun lang siya mag-ano, mag-metadata cleanup and, 'yan, so safe na siya at na-transfer na natin yung ating, ang ating Fismo ROS dito sa ating bagong DC. So, 'yan na po yung ating tutorial and hopefully may natutunan tayo and have a good day. Thank you.